Jed, paano idinipensa ng Vice President ang Senate President? Teka lang. Tama ba yung narinig ko? Idinipensa ng Vice President yung Senate President. Sino ba yung Vice President? Sara Duterte? Sino ba yung Senate President? Si Chis Escudero, naku po. Bakit dinidepensa ni Sara Duterte si Chis Escudero? Anong meron? Baka magalit si Palacanyan tsaka si Bongbong Marcos Di ba mga ka-reaksyon paano na si Romualdez? Si Romualdez. Para yatang kinakalaban ni Chis si Romualdez. Kasi ayan, hanggang ngayon wala pa ring impeachment dyan sa may Senado. Idinipensa po mga ka-reaksyon ni Vice President si Chis Escudero. Sa papanong paraan? Dito muna tayo. Paano kaya idinipensa? Dito po lahat nagsimula yan mga ka-reaksyon. Kung didepensahan po ni Vice President si Chis Escudero kung madidismiss ang impeachment mga ka-reaksyon, papayag po ba kayo doon? At kung papayag kayo at hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo, baka maubusan pa kayo ng islat. Heto na po mga ka-reaksyon. Po na ang ilan sa nagsulong na impeachment niyo sa ginawang pagpapalitan ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsabing na allegedly may pinoprotektahan at pinanatakutan daw po si Senate President Escudero. Ang tanong po ng isang reporter na may pinoprotektahan di umano si Chis Escudero kaya allegedly delaying tactics lahat at parang didismiss na ng outright dismissal ang gagawin. Sino po bang kung gusto sa inyo mga ka-reaksyon na ma-dismiss na itong kahayupang impeachment na ito laban sa ating VP Sara? Sino po bang papayag sa inyo? Mag-comment ka na sa comment section kung payag ka na ma-dismiss ang impeachment at ipaliwanag mo dyan sa comment section at babasahin natin yan. Okay mga ka-reaksyon? Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Chis Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya sa mga kasama ko siya sa Spice Boys. Diba? Hindi natatakot. So ibig sabihin mga ka-reaksyon, ang pagkakakilala po ni VP Sara Duterte kay Chis Escudero ay isang atapang tao. Aputo lang kamay, hindi atakbo. Aputo lang paa, hindi atakbo. Aputo lang ulo, hindi atakbo. Lagyan ng kalamansi, atakbo, atulin. Yan na po sinasabi natin mga ka-reaksyon. Ayan Siyempre, lalagyan mo naman ng kalamansi. Hindi, pero impeachment Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, diba? Yung mga matatapang na mga bata. Oo. Mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah, so During the time anyway, of budget. yes, we do not remember him na, I do not know him na natatakot ng klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam saan galing yun. Last question na lang. Naku po, di ba dinidepensaan na po ni VP Sara si Chis? Nagkakausap kaya si VP Sara at si... Ay, naku po, nadulas ako. Nagkakausap kaya si Chis at si VP Sara? Ay, naku. Baka magalit si Palakabangag at si Tamba. Mga ka-reaksyon, dinidepensaan na po ni VP Sara si Chis Escudero. Why gulay? Bakit kaya dinidepensaan ni VP Sara si Chis? Anong meron na hindi natin alam at alam natin na walang meron? Ito po mga ka-reaksyon. Tapusin natin yung balita kanina. Jed, paano idinipensa ng Vice President ang Senate President? Ang aga-ayon kay Vice President Sara Duterte, base sa pagkakakilala niya kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi ito klase ng politiko na natatakot. Kaya dinepensahan niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga akusasyon o pambabatikos sa mambabatas na sinasabing ito ay may pinoprotektahan o ito ay may kinakatakutan. Sa palagay po ba ninyo mananatiling Senate President si Chis Escudero? Tanong lang po, sa palagay po ba ninyo kapag hindi natuloy ang impeachment ay mananatili siyang Senate President? I-comment nga po ninyo sa comment section. Kapag hindi natuloy ang impeachment
at naibinasura na yung impeachment bago po yung tatawid ng 20th Congress, ay kailangang manatiling Senate President yan. Kailangang manatiling Senate President si Chizquilay. Kapag hindi natuloy ang impeachment, ibig sabihin si Chizquilay ay nagising na. Ito na. Hindi nasusundan ni Vice President Sara Duterte ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit pinanggit ng pangalawang Pangulo ang kaugnay ng impeachment laban sa kanya na aniya ay maraming procedural lapses na labag sa Constitution. Binanggit rin ni VP Sara ang tungkol sa paglipat mula sa 19th Congress patungong 20th Congress na unang naaprobahang impeachment complaint. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Tama yan! Sa wakas mga kareaksyon, nagkaroon na po ng preno ang bunganga ni Vice Presidente. Kasi minsan nahihirapan din kami mag-vlog. Tama yan. Yung lawyer mo na lang ang magsalita, pahirapan mo pa kami. Kasi kami nagiging lawyer mo eh. Kami kasi nagiging lawyer mo eh sa mga vlog namin eh. Tama yan. Yung lawyer na lang para medyo hindi kami mahirapang magpaliwanag sa mga mataling haga mong sinasabi, VP Sara. Minsan kasi napakalalalim na sinasabi ni VP Sara at walang nakakapagbasa sa kanyang isip. Mantakin mo yan, sinabi niya nung isang araw na gusto niya ng blood bath. Eh, wala nakakaunawa sa bloodbath. Ang bloodbath pala ay siya. O diba? O ito tuloy. Ito na. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Yes, VP. Tama yung VP Sara, mga lawyer mo na lang ang magsasalita. Tama, di ba? Agree po ba kayo doon? Ako, agree ako doon. Di ba? Ganun yun. Dapat agree tayo doon, ang lawyer na lang ang magsalita. Kasi mahirapan na naman tayong mag-vlog. Hindi natin naunawaan yung malalalim niyang talinghaga. Tapos pag ipinaliwalag natin sa mga bobong dilawang, pinklawang, umaalingasaw na mga bulok na yan, binabaligtad nila yung ating mga paliwanag na matutuwid. Sa kabila nito, inaasahang matutuloy na sa June 11 ang pagbubukas ng paglilitis sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo na dapat sana ay ginawa noong Lunes kasabay ng pagbubukas ng sesyon sa Senado. At dahil dito, gaya ng nabanggit kanina, ay dinepensahan ni VP Sara si Senate President Escudero laban sa mga akusasyong may pinoprotektahan o kinatatakutan ito. Aniya sa pagkakilala niya rito ay hindi ito ang klase ng politiko na natatakot. Agad sa huling panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, sinabi nito na siya ay pabalik na sa Pilipinas at inaasahang bukas o sa Huwebes ay darating naman sa the Netherlands, partner ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po ba ninyo kapag ganito po ang tugtugan at mga kilos ni Chizquilay, sa palagay ko po masasali si Chizquilay sa senatorial balls ni VP Sara sa 2028. Payag po ba kayo na si Chizquilay ay tanggapin na natin sa ating kampo dahil sa nararamdaman ko mga kareaksyon? Noon pa bumaligtad si Chizquilay nung una pang ipinasa sa Senado yung article of impeachment. Pero mga kareaksyon, mag-comment nga kayo sa comment section kung sakaling kayo ay payag na ipapasukin na natin si Chizquilay sa ating teritoryo. At kung hindi kayo payag na susuportahan natin sa 2028, ay mag-comment din po kayo sa comment section, like and share and subscribe. Si Hanelet Avancenia at inaasahang ding magtutungo sa The Hague para bumisita sa dating Pangulo ang kapatid ni VP na si Congressman Paulo Pulong Duterte kasama ang kanyang mga anak. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. O, di ba mga kareaksyon? Siya po si Jed Neresina ang nagbabalita na hindi takot. Ito po, papanorin po natin ito mga reaksyon ha. Confirm lang sir kung meron kumapayag. Cedric Castillo nga ang... Cedric. News. Nakikita. Luha na si Brosas, luha na si Franz Castro,
luha na yung mga tuwadcom, gunggongcom, mga tricom, lahat yan luluha ng dugo. Yun ang bloodbath na sinasabi ni BP Sara. Ayan si Senator Bongo patawa-tawa lang o. Si Vice President Bongo patawa-tawa lang. Tingnan natin, patawa-tawa lang. Patawa-tawa lang. Confirm lang sir kung merong kumakalat. Cedric Castillo nga ang... Cedric, ikaw, yung spokesperson ko po. O, di ba? Yung spokesperson daw niya. Biglang-bigla nagkaroon ng spokesperson si Bongo na ayaw na niya magsalita patungkol sa impeachment at doon sa tinatawag nilang dismissal ng impeachment niya sa may Senado. Pangiti-ngiti na po si Bongo, ibig sabihin, tapos na ang impeachment. Ay, ito, panoorin po natin si Brosas maya-maya. Tingnan lang natin dito ang reaksyon ni Bongo tsaka ni Bato de la Rosa. Heto na. Confirm lang sir kung merong kumakalat. Cedric Castillo nga ang... Cedric, ikaw, yung spokesperson ko. Oh, Cedric, kausapin mo yung spokesperson ko. Yung pagpatungkol doon sa pag-dismiss sa Vice President impeachment. Cedric, halika rito, Cedric. Ikaw na. Wala nang impeachment, tapos na. Luluha ng dugo ang mga taong walang hiya. Ang mga matatakaw sa kapangyarihan, ang mga supporter ng mga makakaliwang grupo na MPA na teroristang mga komunistang yan. Luluha ng dugo ang mga animal na yan. So wala sir. What do you think is the motive behind this? Hindi sumagot. Si Cedric daw ang kulit niyo eh. Si Cedric daw eh. Dismiss daw po. May nakita na kayong ganung reso, sir? Tapos na ang impeachment. Wala na. Na kay BP Sara na ang baraha. Nasa Duterte Black na ang baraha dyan sa may Senado. Wala lang impeachment. Iiyak si Coco. Iiyak si Ontiveros. Iiyak si Kiko. Iiyak si Bam. Iiyak si yung dalawang tulpo. Yung dalawang tulpo yung magkapatid. Maliliit na yung mga wala. Wala na pong impeachment mga ka-reaction. Pasensya na kayo ha. Masayang-masaya lang ako. Tingnan nyo. Gangsta. Dismiss daw po. May nakita na kayong ganung reso, sir? Meron ba? Meron daw, sir. May kamakalat na po eh. May... Hanapin natin. Apo. Military? Apo. Sabi niya, meron ba? Hanapin natin. Pakinggan ninyo ang mga walang yung reporter na to. Hindi pa. Dismiss daw po. May nakita na kayong ganung reso, sir? Meron ba? Meron daw, sir. May kamakalat na po eh. May... Hanapin natin. Apo. Military? Apo. Wala na. Yes! Wala na po ang bara kay Bongbong Marcos mga kareaksyon. Ikinalulungkot kong ibalita kay Castro, kay Brosas, kay Manuelita, kay Coco, kay mga si Chua, lahat ng mga tuwadkom, gunggongkom na yan, mga inayupak na yan, ayan, wala na, tapos na ang impeachment. Maghintay kayo ng 1 taon. 2028, magsampa kayo ulit. Nagbaligtaran na po sila. Sara Duterte is in the house. Sara Duterte is ruling. Mga ka-reaksyon, si Sara Duterte po ay namamayagpag na sa ating lipunan ngayon. Pababagsagin niya lahat ng mga animal dyan sa gobyerno natin. Hanapin daw natin, meron ba hanapin natin? Even before the impeachment court has convened, your thoughts po? Iyak ka dyan, Brosas! Iyak na, Brosas, iyak na. Before the impeachment court has convened, your thoughts po? Yes, nakita nga natin, actually sa social media ko pa nakita no? Na sa social media ko pa nakita. Walang nag-text sa'yo sa Senado, nagsisunungaling ka na naman, Brosas. talunan.
merong ganyang umiikot. Before the impeachment court has convened, your thoughts po? Yes, nakita nga natin, actually sa social media ko pa nakita no, na merong ganyang umiikot. And na-browse ko lang naman at ang nakalagay doon ay parang outright dismissal, no? De facto dismissal ng supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, no, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Yun talaga ang umiingay na panawagan ngayon. Academicians, church workers, all the people. Wala, mga kampo ng demonyo. Ang lahat ng gustong ma-impeach si Sara Duterte, mga kampo ng Diablo. Ay, di ba, joke lang. Pagkitanggal po yung Diablo sa record in aid of the legislation, mga kampo ni Tambaluslos, lahat ng gusto ipa-impeach si BP Sara, ay kampo ni Tambaluslos. Oo, kawawa ka naman. Ano bang sabi dito ni Chis Escudero? Ito po. Ito, walang sabi ni Chis Escudero, sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, hindi ko trabaho yan. Ano sabi po ni Chis Escudero? Ang mga kongresista tila na sana'y diktahan ng Senado. Pues, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto ko klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Ito ang sagot ni Senate President Chis Escudero sa mga kritisismo ng ilang kongresista tungkol sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayan po, hindi raw po sunod-sunuran si wala na po mga kareaksyon. Wala na. Yan ang sinasabi natin. Kapag hindi nyo na-impeach si BP Sara Duterte bago ang eleksyon ng midterm, warak kayo dyan. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. Anong tawag dyan? Lame duck President, lame duck Congress, lame duck Senate na yan. Wala na yan. Tapos na yan. O di ba mga karyaso, saya-saya, tapos na, wala na yan, o di ba, sabi ni Escudero, sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, hindi ko trabaho yan. Kawawa naman ang mga kaliwang grupo, mga dilaw, ang bulok, ang mga pinklaw, ang umaalingasaw. DDS! Yung mga mainstream media sumasakay na rin kay BP Sara. Bakit sila sasakay? Masasarahan sila. Maiiwanan po sila mga kareaksyon. Maiiwanan sila, ano po sabi ni Brosas dito? Pakinggan po natin si Brosas. Na naririnig natin ang boses nila, gusto nilang magkaroon ng trial. Walang gustong magkaroon ng trial, kayo lang mga makakaliwang grupo, mga lahi ni Makokang. Mga ano lang yan, mga alipores ni Tambaluslos, wala na. Los kayong lahat. Mga alipores ni Tambaluslos, mga kareaksyon, wala na, warak na. Marami na daw po ang naglipatan kay BP Sara. At ngayon si BP Sara Duterte, pinagtatanggol na niya si Senate President Chis Escudero. Ngayon si Senate President Chis Escudero pumapalag po. Dahil kapag hindi siya pumalag kay Romualdez, ay matatanggal siya sa pagka-Senate President. Diba? Ngayon, pumapalag na kasi paparating na yung 2028, baka matalo siya senador, baka magalit lahat ng mga DDS sa kanya, at kahit papano kapag hindi nagalit ang ilang mga DDS kay Kilay, ay baka iboboto pa natin si Kilay, di ba? Why not coconut, di ba? Basta't si BP Sara maging presidente sa 2028, at itong si Chis Kilay ay bibigyan niya ng champagne si BP Sara kung paano niya binigyan ng champagne si Palaka. Mga kareaksyon, papanalunin po natin, kawawa naman yung manong. Mga kareaksyon, wala na, tapos na po itong ating mga kalaban. Pakinggan pa po natin si Brosas. Kasi paano natin malalaman kung wala talagang magiging trial? Sobra naman na hindi gagawin yung ganon. And hindi po ako, kahit hindi ako legal, naiintindihan ko
na dapat magkaroon no ng Nagkaroon nga. Di ba nagkaroon nga, pinasa ninyo yung article of impeachment nung last 2 minutes. O, ang trial, hindi matutuloy. Yun ang sagot. Walang trial na mangyayari. Oy, brosas, walang trial na mangyayari dyan. Ano pa? Impeachment trial at buuin yon ng Senado at mag-comply sila sa saligang batas natin. O, kayo ba nagko-comply sa saligang batas? Yung mga CPP, NPA ba nagko-comply sa mga saligang batas? Si Franz Castro ba, isang convicted, nagko-comply sila sa saligang batas na di umano, yung mga kabataan ay napupunta sa bundok at doon gumagawa ng uling. Parang ito kasi parang shortcut eh. Hindi, kayo nga nag-shortcut eh. All of a sudden, merong impeachment senior cut ninyo eh. All of a sudden, merong article of impeachment na minadali ninyong pirmahan eh. Last 2 minutes ba naman? O sino nag-shortcut nun? Kayo! So parang ang gagawin nila, para lang hindi magkaroon ng they will do it in numbers. Okay, ganun din naman ang mangyayari bandang huli. Oy, brosas. Ganun din naman ang mangyayari bandang huli, magkakabotohan. Pero ang nakalagay sa Constitution, specifically, sinasabi doon na dapat magkaroon ng trial. Oo. Di ba alam nila ang nakalagay sa Konstitusyon? Pero yung ginawa po nila sa Pangulong Duterte, nakalagay sa Rome Statute na dapat idaan muna sa local court bago ilipad doon sa dahig. Anong ginawa po nila? Shortcut. Yon ang shortcut, brosas. Shortcut po nila, dire-diretso po siyang dahig. Tapos, gusto pa nilang i-shortcut si Bato de la Rosa. Gusto pa nilang i-shortcut si VP Sara Duterte na i-impeach. Oh, gusto mo, bigyan kita uppercut. Once na naibigay na yung articles of impeachment, dapat immediately, agad-agad, no? O immediately pala eh. Bakit yung yung Secretary General ng Secretary General ba tawag doon ng Kongreso, immediately dapat, pero hindi nila ginawa yung immediately nila. Magkaroon na ng impeachment court. Oo. So yun yung dapat i-comply. O ba't hindi kayo nag-comply? Ba't inabot ng 4 na buwan dyan sa Kongreso bago ipinasa sa Senado? Immediately din yun eh, pag may nagpasang article of impeachment, immediately din yun eh, di ba? Na hindi nagagawa ng Senado sa ngayon. What do you think is happening sa Senado? ASP. Well, ngayon nagkakagulo siguro sila dyan. Sabi nga na... Hindi sila nagkakagulo, kayo ang nagkakagulo. Nagkakagulo daw sa Senado. Okay na okay sa Senado. Ang nagkakagulo, kayo. It's about dapat beyond sa politics lamang itong usapin na ito na maka Duterte, maka Marcos, etc. Maka Duterte, mga Marcos, etc. Etc. mo, mukha mo. Etc. mo, mukha mo, Monay. Ito ay tungkol sa pagpapanagot sa isang napakataas na pwesto ng public official natin. Ngayon, anong gusto mo mangyari? Impeach? You. At hindi po yun nagagawa ng ordinaryo. Kaya kailangan pong mangyari yun ngayon. Ayaw nila, may magagawa ka. Di ba? Nagbotohan sila, walang impeachment. May magagawa kayo dyan. May magagawa Supreme Court. Ayaw nga eh. Ayaw nga mag-convene na sa impeachment court eh. May magagawa kayo. Sino mag-impeach? Di ba Senado? In-impeach nyo na dyan sa Kongreso. Tapos na. Tapos na ang trabaho ninyo. Manahimik na kayo. Ngayon, yung Senado, kung ayaw nila, mapipilit nyo sila. Hindi. Animal pala to. Kaya sinasabi natin, dapat matuloy yung impeachment. Natuloy naman eh. Na-impeach naman dyan sa Kongreso eh. Ibig nyo ba sabihin, didiktahan ninyo yung Senado kung anong gustong gawin ng Senado na naaayon sa saligang batas nila? Naaayon sa saligang batas nila. Di ba mga kareasyon? Luha na sila mga kareasyon. Iyak! Court. At hindi po dapat nagdidili-dali dito ang Senado. Hindi raw nagdidili-dali. Minamadali ninyo eh. Ngayon minamadali ninyo na ano na sila. Walang impeachment. Tapos na. Ayaw nyo tanggapin. Minamadali ninyo. Ngayon minadali ng Senado. Ayaw nyo naman. Minadali ng Senado. Magbotohan na tayo. Sinong gusto ng impeachment?
Sinong pabor na ma-impeach si Sara? Wala. Lahat kayo ayaw nyo ma-impeach. So, tapos. Di ba yun ang gusto ninyo? Yung Senado, mukhang marami siyang tinitimbang. Even the leadership siguro ng Senate is in question, kaya siguro nagkakaganyan. Kayo ang nagkakaganyan sa Senado, tahimik lang. Si Coco Loco lang naman ang nagkakaganyan doon, tsaka si Honti si Honti Kiko. Honti Kiko. Pero we go beyond that. Sa usapin ng public accountability and transparency, you should be transparent. Senado pa man din kayo. Kayo yung... Mga makakaliwang grupo man din kayo, manahimik na kayo, talunan kayo, talunan. Isigaw mo nga ang brosas, ako ay isang talunan. Tatakbuhan ng mga tao kapag may mga ganitong kaso. Ano na lang ang magiging record ninyo pagkatapos nito kung hindi kayo susunod sa saligang batas natin na nagsasabi na immediately, agad-agad, mag-convene na at magkaroon ng impeachment trial. Di ba? Sunod-sunod ang kabanitang baluslos. Akyat sa bundok, mag-mountain hiking ka na lang. Para natalo ka rin pagka-senadora, mag-hike ka na lang, hiking. Doon sa bundok ng tralala, doon ka na lang, doon ka bagay. Ako, akit din ako sa bundok niyan eh. Akit ako sa bundok, tapos ang gagawin ko sa bundok, magpapalamig ako. Ganun yun. Samantalang na-comply na ng House of Representatives ang lahat ng pangangailangan para ma-fulfill na magkaroon ng impeachment trial. Pero, hindi nyo minadali. Umabot ng 4 na buwan dyan sa inyo bago ninyo ibinigay sa Senado. Hindi sila nagreklamo nun eh. Ngayon nagre-reklamo kayo. Ngayon minamadali nila. Nagbotohan na sila. Sabi nila ayaw nila ng impeachment. Ayaw nyo naman. Kay Vice President Sara Duterte, paano niya ipapaliwanag sa bayan yung 125 million na nilustay ng 11 days? 11 days? Yung nilustay nila ng 3 taon, magkano? Brosas. Yung nilustay nila ng isang araw na 1 bilyong ayuda, magkano ilang araw yun? Isang araw? Tapos 11 days, sino yung namumulitikan yan? Brosas, umanda na kayo pag naging presidente na si VP Sara, kukunin niya kayong lahat at gagawin niya kayong lahat gagawin niya kayong mga spokesperson ng CPP, NPA, gano'n. Gano'n ang gagawin niya sa inyo. Ikaw, spokesperson ka ng ganyan. Ikaw, di ba Gabriela ka, spokesperson ka, sama ka doon sa mga NPA. Ikaw, kabataan, doon ka sa mga NPA. Tapos ayaw nilang tanggapin na sila ay mga supporter ng mga makakaliwang NPA, mga teroristang komunista na yan. Paano ipapaliwanag sa atin na may misuse of public funds at ang kaakibat nito ay ang hindi paggamit sa tama ng mga pondo na ito na dapat ay gagamitin natin sa mga tamang pamamaraan katulad ng pagbibigay sa... Dami mong alam. Ang dami mong alam, brosas. Manahimik ka na ma'am, wala na. Tapos na ang buto-buto sa inyo, wala na. Tapos na, brosas. Tapos na mga ka-reaction. Alam po ba ninyo mga ka-reaction na ngayon namumroblema po sila? Silang lahat ay namumroblema dahil si Chis Escudero ay kumampi na kay VP Sara Duterte. At pagkampi ni Chis Escudero kay Sara Duterte, lahat sila mga ka-reaction, lahat po sila ligwak. Lahat sila wala, tapos ang buto-buto. Wala na, brosas. Wala na. Ano pang gagawin nyo dyan? Di ba mga kareaksyon? Ano pang gagawin nyo dyan? Ang gagawin nyo dyan, brosas, alam ninyo, natalo ka na rin man lang, di ba? Ihanda mo na yung mga gamit mo, umakyat ka na ng bundok, magpahinga ka muna, magbakasyon ka. Doon sa Cordillera o kaya Sierra Madre, maraming mga resorts doon. Magpalamig-lamig ka doon ng ulo, brosas. Kawawa naman ang mga to, Naghahanap na ng kakampi. Ang nahanap pa nilang kakampi, si Bongbong Marcos. Ang nahanap pa nila ng kakampi, si Bongbong Marcos. Naku po mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon. Ito, babasahin ko po ngayon mga kareaksyon. Kakapasok lang 9 minutes ago. 9 minutes ago mga kareaksyon. Ipapakita ko po sa inyo mga kareaksyon na nangyayari ngayon dyan sa Senado. Ito po, 9 minutes ago mga kareaksyon. Meron pong pumasok na sariwang balita mga kareaksyon. At ito ngayon ay babasahin po natin mga kareaksyon. Ito na, basahin po natin mga kareaksyon ha. Itong kakapasok lang na balita na mga kareaksyon, talagang
Napakainit po na itong balitang to mga kareaksyon. Ito po, basahin po natin mga kareaksyon ha. Init na init po ang balitang ito mga kareaksyon. Na sinasabi po dito, si Jinggoy Estrada daw, ito po mga kareaksyon ha. Basahin po natin sabay-sabay mga kareaksyon. Si Jinggoy Estrada, ito po mga kareaksyon. Ito, ayan o. O, diba yun o. O. Basahin po natin ha. Just in o. Just in daw o. Ayan o. Just in o. O. Just in. Ayan po. Just in o. Just in. O. Just in daw o. Nababasa po niyo. Just in. Just in. O. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada on Wednesday, June 14, confirmed receiving a printed copy of the draft Senate resolution seeking the dismissal of the impeachment complaint against VP Sara Duterte. The said resolution seeks to effectively dismiss the impeachment case against VP Sara Duterte, citing the operation of the 1987 Constitution as its legal basis. Naku po mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin dyan. Wala na pong impeachment mga kareaksyon. Malinaw pa sa sikat ng araw na nakalubog mga kareaksyon. Ganun po kalinaw na wala ng impeachment. Alright, maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa atin ng pagganda reaction video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Syukran. God bless you all. Duterte. 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 Wala na, tapos na po mga kareaksyon.